Alam niyo, senyor, nanghihina ako pag may nakikita akong may umiiyak. Lalo na kapag kaibigan ko pa. Totoo, hindi ko alam kung nasan si Soledad. Hindi ba niya nasabi kung saan siya pupunta? Basta ang sabi lang niya sa akin, meron siyang kapatid na kamamatay lang at mga pamangkin. Alam mo ba kung taga saan sila? Hindi ko talaga alam. Hindi ko rin alam ang mga pangalan. May pinakita lang siya sa akin noon na picture ng pamangkin niya. Napakaganda niya. Sobrang ganda. Ang sabi niya, mas mahal daw niya yun kaysa sa iba. Basta, yun ang mahal niya. Baka merong ibang dahilan. Pasensya ka na talaga. Wala na akong alam na ibang detalye. Nandito po si Senyora Pamela. Ako, anong nangyari sa'yo, Pamela? Sinampal, sinakal at kinulpi po ako ng patay-gutom na babaeng yun. Pumunta ako sa pinagtatrabahuan niyang flower shop para pagsabihan siya. Napakasama niya at ibang klase. Sinaktan niya ako. Mahihirapan akong paghiwalayin sila. Masyado pang maaga para sumuko ka na agad, Pamela. Napakarami mo pang oras. Pakiusap. Kailangan lang na magkabalikan kayo ulit ng anak ko. Kahit na magkano pa ang presyo. Nandito na ako. Alam mo ba, Lucy, kung ano nangyari sa akin? Bakit? Nadapa ka ba? Mas malala pa. Nasagasaan ka ba ng truck ng basura? Ano ka ba? Hindi sa ganun. Nag-away kami ng ex-girlfriend ni Fernando Jose. Talaga? Pumunta siya sa tindahan para lang sabihin sa akin na kailangan ko na makipaghiwalay kay Fernando Jose. Iniinsulto ako. At sinampal niya ako kaya naman hindi ako pumayag. At ano namang ginawa mo sa kanya? Sinampal ko rin siya. Pagkatapos sinablot ko ang magandang sombrero na suot-suot niya, sinabunutan ko ang buhok niya. Sinakal ko siya hanggang sa matumba at dinaganan nang hindi niya yung makalimutan. Tingnan natin kung maisipan niya pang bumalik at manggulo. Hindi, Valeria. Ayoko nang ituloy pa to. Hindi natin pwedeng itigil ang pinlano natin dahil mas kinakailangan kita ngayon. Pero parang wala nang silbi. Total, hindi na rin talaga interesado sa akin si Fernando Jose. At kaya ng babaeng yun na makipagsakitan para lang protektahan ng pagmamahal sa anak niyo. Hindi niyo ba makita na mas iniisip niya ang future at alam niya mas gaganda ang buhay niya dahil sa yaman ng anak niyo? Yan nga ang dahilan kaya kailangan mong pigilan to. Ngayon, ayoko nang makialam. Integridad at pagkatao ko na ang nakataya dito. Kumpara sa hampas lupang yon. Mag-isip ka, Pamela. Pag-isipan mo. Hindi mo ko pwedeng talikuran. Teka lang, Rosalinda. Meron akong biglang naisip. Ano yun, Lucy? Hindi mo kailangan gawin yun sa babaeng walang kinalaman kay Fernando Jose. Ganon? Paano mo yan nasabi? Kasi bakit ba niya kailangan pumunta doon habang nagtatrabaho ka? Dahil gusto niyang mawala ako para magbalikan sila. Kung alam lang niya na. Umaasa ako na sana hindi ka niloko ni Fernando Jose, Rosalinda. Naku, Lucy, hindi. Naniniwala ako sa pagmamahal niya sa akin. Alam ko na totoo yung sinabi niyang mahal niya ako. Ang problema lang talagang mama niya. At isa pa, oo, mayaman nga siya. At ako mahirap lang. Kaya, yun ang maghihiwalay sa amin habang buhay. Sa tingin ko, hindi ang kayang gawin sa akin ng totoo kong ina. At hindi kita totoong ina. Sinabi niya yon. Sinabi niya yon. Sinabi niya sa akin ng harapan na hindi ako ang totoo niyang ina. Sa akin, pagkatapos ko magpakaina. Minahal ko siya na parang totoong anak na nanggaling sa akin. Kesa sa... Umalis siya. Gusto niya nang umalis ng bahay. Dahil sa babaeng yun na isang maldita. Paano ko ba mapipigilan ito? Paano? Hindi. Hindi na ako babalik. Kung may kailangan asikasuhin, si Tito Alfredo na lang. Salamat. Magandang hapon. Hello, ano po yun? Pwede mo bang sabihin kay... hindi. Huwag na. Pasensya na.
Papa, pwede po tayo mag-usap? Sige, ano ba yan? Matagal pa po ba titira dito si Tita Marta? Parang ganon, bakit ba? Sabihan niyo siya na huwag siya makialam sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Bakit ka ganyan sa kanya? Dahil sinabi niya kay Rosalinda na makipaghiwalay sa boyfriend niya. Kawawang Rosalinda, durog na durog ang puso. Lahat sinasabi makipagbalikan siya. At si Tita Marta hindi dahil gusto niya makipaghiwalay si Rosalinda sa boyfriend niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro dahil matandang dalaga siya kaya gusto niya lahat maging katulad niya. Ang anak ko. Nandun na po sa kwarto niya. Kanina pa po siya maraming tinatawagan. Sino? Yung babae ba? Hindi ko po masabi. Wala siyang binabanggit na pangalan. Pero parang wala lang. Anong parang wala lang, Berta? Ay, opo, senyora. Nag-iimpake lang siya ng gamit para makaalis na dito. Gusto nang umalis ng anak ko dito sa bahay. Kailangan ko to para makalimutan si Rosalinda. Matalino ang babaeng iyon. Iniwan ka niya para magkaroon tayo ng problema. At mapilitan ako na tanggapin na lamang siya. Sigurado kami ni Rosalinda na hindi mo siya tatanggapin kahit na kailan. Sigurado kung hinarap na niya ang mama niya at kinumbinsi siya para tanggapin ka na niya bilang manugang. Pumunta ako para hindi mang-away. Gusto kong magkabalikan kayong dalawa. Yung babaeng nandito, bumabalik na ang nakaraan at hindi magtatagal lalabas ang katotohanan. Rosalinda